Diyos ko, Apo! Sabihin mo nga sa akin na panaginip lang ang lahat ng ito. Kung kailan ako tumanda, tsaka ako pa naranasan ang ganitong tindi ng takot. Akala ko bibigay na ako kanina. Siya nga pala, sino kaya ang lalaking iyon? Pasensya na po, Lo, kung hindi ko po naikwento si Manong Teban. Siya po ang nagligtas sa akin noon at siya din ang antingerong tumulong po sa atin. Isa siyang manlalakbay at sinadya niya talaga ang lugar natin dahil alam din niya ang kwento ni Doña Magdalena. Talaga, Apo. Salamat sa Diyos at naglaan siya ng taong magsasalba sa ating lahat. Pero ano ba ang balak niya sa malaking bahay na yon? Yun po ang hindi ko alam, Lo. Sana nga po matapos na ang misteryo sa bahay na yon. Dahil natitiyak ko na ang mga aswang kanina ay sila din ang naroon sa bahay at isa-isa na silang nagsisilabasan. Ang kwentong mapapakinggan ninyo ay hango sa tunay na buhay. Karanasan ito ng binatang si Diego. Taong 1996 sa lugar ng Tagum, Davao del Norte. Sa mga panahong ito ay nasa edad 17 anyos itong si Diego. Kasama niyang naninirahan sa simpleng buhay ang kanyang lolo Dodoy na nasa edad 75 na. Upang mabuhay, si Diego ay nagtatrabaho ng kahit ano. Gumagapas sa tuwing anihan, nagkakargador sa palengke, nagtatabas ng damo sa bakuran o lupain nang may mga may kaya sa buhay at kung ano-ano pang diskarte. Habang ang kanyang lolo naman, sa kabila ng katandaan, ay nagkakarpintero pa rin ito. Iyon nga lang, bihira na lang kumuha dahil sa may edad na nga. May isa pa silang kasama sa bahay, si Esmeralda, ang kanilang alagang aso. Sa kadahilanang ayaw nila itong dumami, kaya nakalagay ito sa isang hawla na nasa silong lamang ng bahay. Hanggang isang hapon ay bigla itong nakawala. Malaking abala talaga sa kanila ito dahil sa tuwing nakakawala si Esmeralda ay tumatakbo ito at nagpupunta kung saan-saan. Tila sabik sa malawak na mundo. Lo, nawawala na naman si Esmeralda. Ayun, tumakbo na ng matulin sa may kakahuyan. Nako, Apo, bakit nakawala na naman iyan? Di ba sabi ko sa'yo, palagi mong tignan ang kulungan ng asong iyan? Pasensya na po, Lo. Naging abala po kasi ako nitong mga nakaraan. Ningat-ngatan tali ng tarangkahan po eh. Dapat kasi ay palitan na ng bakal ang tali dahil walang silbi kapag lubid lang. Sige, sundan mo yon at baka abutin pa kayo ng dilim. Dala ang mahabang patpat at flashlight. Binaybay ni Diego ang kakawiyan. Panay sambit din siya sa pangalan ng alaga. Sa bawat kumakaluskos o galaw sa paligid ay pinupuntahan niya. Hanggang sa inabot na siya ng kalahating oras. Ayaw pa rin lumapit ni Esmeralda sa kanya. Mas lumalayo lang ito habang sinusundan niya. Nagsisimula ng mairita si Diego dahil masyado na siyang nagsasayang ng kanyang oras. Hanggang sa pumatak na ang 5:00 ng hapon. At napadpad siya sa isang luma, sira-sira at abandonadong bahay. Sa itsura nito ay tila ilang dekada na ang nakalipas simula nang napabayaan ang malaking bahay na gawa naman sa simento. May 2 itong palapag, mayayabong na damo at halaman sa paligid at mga pader. At sa anyo nito ay mukhang nasunog ito. Pero ang nakapagtataka ay ngayon lang ito nakita ni Diego.
Sa lugar na siya ipinanganak at lumaki, pero unang beses pa lang niya itong natagpuan. Nang lingunin niya ang pinanggagalingan, napagtanto niya na halos hindi niya na maalala kung kailan siya napadpad. Sa bahaging yon, nabaliw ang atensyon niya sa bahay na yon, kaya dahan-dahan niya itong pinasok. Gumamit na siya ng ilaw dahil medyo madilim na sa loob. Nakita niya noon ang hagdan. Buo pa ito. Kahit sira-sira na ang bahay, ay masasabing buo pa rin ito. Hanggang sa nadaanan ng kanyang ilaw ang kalahating ulo ng bata na nakasilip mula sa sirang gamit. Dito napaatras si Diego dahil sa gulat. Inilawan pa niya ito at tinanong kung ano ang ginagawa sa abandonadong lugar. Walang sagot ang bata. Bagkus, nagsilabasan pa ang ibang kabataan na animoy pinamumugaran nila ang nasabing bahay na yon. Hindi naman bababa sa 10 ang mga batang naroroon. Nakatayo at seryosong nakatitig lamang sa kanya. Dito na nagtayuan ang balahibo ni Diego, kaya marahan na siyang umakbang paatras. Bago naman siya makalabas, ay tumahol sa kanyang likuran si Esmeralda. Doon na siya tumakbo palapit sa alaga. Nahawakan niya na ito at agad na nilagyan ng tali, pero wala pa ring tigil ang aso sa pagtahol sa mga batang yon. Pilit niya nang hinihila ang aso, pero ayaw talaga magpaawat hanggang sa lumulubog na ang araw. Nagkumpisang kumilos ang mga bata. Umatungal ito at bumubuka-buka na ang mga bibig na para bang susugod. Panaylingon din ito sa binata na para bang inaabangan ang pagkawala ng araw. Sa pag-angil ng mga batang yon, ay biglang natahimik ang aso at para bang nagkaroon na ito ng takot. Dito na tumakbo si Diego kasama ang kanyang alaga. Walang lingon-lingon dahil pakiramdam ni Diego may mangyayaring hindi maganda kapag tuluyan ng sumakop ang dilim. Gulat na gulat ang matanda sa pagdating ni Diego. Pawis na pawis at hingal na hingal. Ilang sandali pa bago ito nakapagsalita ng maayos. Nakaupo itong si Diego sa hagdan habang hawak ang alagang aso. Inilahad niya sa kanyang lolo ang lahat. Lolo Dodoy, bakit ngayon ko lang po nakita ang bahay na yon? Sa tinagal-tagal ko nang pumapaikot sa baryo, bakit ngayon lang? Diego, apo, nakita mo na rin pala ang bahay na yon. Nakakakilabot ang istorya ng pamilyang naninirahan sa bahay na yon. Ayon sa matanda, may isang pamilya ang naninirahan doon. Mayaman at nagmamay-ari ng malalaking lupain. Mababait at malalapit sa kanilang mga tauhan. Pero nagbago ang lahat nang mabulgar ang sekreto ng asawa ni Don Julio. Ang asawa niyang si Doña Magdalena ay isa palang aswang. Kahit sinasabing hayop lang ang kinakain ng Doña, ay hindi nagpakampante ang mga tao. Noon pa man ay mortal nang magkaaway ang mga tao at aswang, kaya hindi naging madali sa mag-asawa na suyuin ang mga tao. Ang kanilang mga tulong at kabaitan ay nawala sa isang iglap dahil sa sikreto ng Doña. Inuyog sila ng mga tao. Pinatay at sinunog ang buong bahay, pero ayon sa iilang nakakita, nakatakas daw di umano ang Doña at simula noon ay binalot na ng misteryo ang bahay na yon. Sa hindi malamang dahilan, literal na naglalaho sa paningin ng mga tao ang bahay. Sa katunayan, iilang taga-baryo lang ang nakakita nito at puro pa matatanda
at isa na doon itong si Dodoy. Pero ilang dekada na rin niyang nakita ito. At sa panahong iyon ay si Diego pa lang ang nakakita ulit. Pinayuhan siya ng kanyang lolo. Nakalimutan na ang bahay na yon at iwasang mapadpad sa lugar na yon. Tumango naman itong si Diego bilang tugon. Pero sa kalooban niya, namuo ang kuryosidad na alamin ang nakalukob na misteryo sa bahay na yon. Kinabukasan, hindi na nila pinag-usapan ang tungkol sa bahay. Tahimik lang itong si Diego na naghahanda ng almusal. Pero hindi mawala sa isipan niya ang pangyayari kahapon. Oh, Diego, apo. Wala ka bang ganap ngayon? Ako kasi pupunta lang sa kabilang baryo. May pinapaayos na dingding si Lusing. Natatandaan mo ba si Lusing? Lo, bakit ka naman po pumayag na magtrabaho sa kanya? Napakabarat nun. Kaya po siguro ikaw ang kinuha niya dahil nauuto ka lang niya. Oy, Diego. Hindi porket matanda na ako ay kaya na akong utuin ng kung sino-sino. Pinagtiyagaan ko na lang dahil kahit papano ay may kikitain ako. Kung aalis ka, huwag mong kalimutang ikandado ang bahay ha. At si Esmeralda, tignan mo ulit ang kulungan, baka makawala na naman. Baka hapon pa ako makauwi. Sige po, Lolo Dodoy. Ako na po ang bahala dito. Ilang oras ang nakalipas. Hindi pa rin mapakali itong si Diego. Palagi niyang tinitingnan ng direksyon papunta sa misteryosong bahay. Pinuntahan niya naman si Eric, isang kaibigan, upang magpasama. Natawa lang si Eric nang maikwento niya ang kanyang naging karanasan. Upang mapatunayan ay sumama naman ang kaibigan sa kanya. Napakataas ng araw sa mga oras na yun, pero wala silang makitang bahay. Pinagpipilitan pa niya na sa mismong lugar na yon nakatayo ang bahay. Umiiling na lamang si Eric at natawang muli dahil sa hindi kapani-paniwalang kwento ni Diego. Umuwi silang bigo pero hindi sumuko itong si Diego. Bago mag-alas 5 ay dumating na ang kanyang lolo. Nagwika itong magpapahinga muna, habang si Diego naman ay nagpaalam upang bumili ng ulam para sa hapunan. Patay mali siya namang pumayag ang matanda. Pero ang totoo ay ginawang dahilan lamang yun ni Diego upang makaalis ng bahay. Sa pagkakataong yun ay may nakasukbit na itak sa tagiliran niya. Papalubog na ang araw at nanlaki na lamang ang kanyang mga mata dahil may namuong usok sa isang bahagi, at nang mahawi ito ng hangin ay tumambad na sa kanyang paningin ang malaking bahay. Magkahalong takot at kuryosidad ang namutawi sa kanyang sarili sa mga oras na yun. Kahit alam niyang delikado, pero sa hindi may paliwanag na dahilan ay naakit siyang pasukin ang mismong bahay. Hawak niya ang itak at flashlight. Marahan siyang pumasok at inilawan ang loob. Sa ikalawang palapag ay may mga kaluskos, mga mabibilis na figura ng mga bata na nagtatakbuhan. Napapalunok na itong si Diego pero patuloy pa rin ang maliliit na hakbang sa loob ng bahay. Nagtungo siya noon sa kusina. May lumang pugon siyang nakita. Kahit sa kalumaan nito ay buong buo pa rin ito. Nagpatuloy pa siya sa pag-iikot sa loob noon hanggang sa hindi niya na namalayan ang tuluyang paglubog ng araw. Sa pagbaling niya ng tingin ay sumambulat sa kanyang pagmumuka ang muka ng isang bata na may mapupulang mata at umaatungal. Sa kanyang takot ay nabitawan niya ang itak at flashlight. Tumakbo na si Diego sa hindi malamang direksyon hanggang sa madapa siya
At sa kanyang paglingon sa paligid ay naroon na ang mga kakaibang nilalang. Hindi na mga kabataan kundi mga halimaw na nasa wangis ng tao. Kitang-kita niya ang pagtalon ng isa pasugod sa kanya. Wala na siyang nagawa kundi ang ipikit ang mga mata. Alam niya na iyon na ang kanyang katapusan. Ang pagsisisi ay nasa huli. Ngunit naramdaman niya ang tila mabilis na hangin ang dumaan sa pagitan ng nilalang at sa kanya. Madilim man pero naaninag niya na may nagaganap na labanan. Hanggang sa narinig niya ang sigaw ng isang lalaki. Lumabas ka na! Sundan mo ang ilaw! Nakita ni Diego ang ilaw mula sa labas. Kaya naman dali-dali siyang lumabas at kinuha niya ang sulok na nakatarak noon sa lupa. Ilang metro ang layo niya sa bahay. Doon siya huminto at pinanood ang nagaganap sa loob. Nagkakalabugan at mangiyaw ang kanyang nasaksihan. Maya-maya pa ay naging tahimik na at nakita niya ang isang lalaking lumabas sa bahay at galit itong nagwika sa kanya. Ano ang ginagawa mo sa lugar na ito? Hindi mo ba nakikita na abandonado at nakakatakot ang anyo ng bahay? Kayong mga kabataan talaga, ang hilig pumasok sa mga bagay na walang alam. Pasensya na po. Sino po ba ang mga nilalang na yun? Mga katulad mo din sila dati. Gusto mo bang maging isa sa kanila? Kaya ikaw umuwi ka na at huwag ka nang bumalik sa lugar na ito. Maraming salamat po sa pagliligtas niyo sa akin. Ako nga po pala si Diego. Saan ka ba nakatira? Taga-baryo ka ba? Opo. Hindi naman po malayo ang bahay namin dito. Ano pa ang hinihintay mo? Kilos na, umuwi ka na. Tumango naman itong si Diego at mabilis na naglakad papalayo sa lugar na yon. Paulit-ulit din siyang lumingon sa lalaki. Nakatayo lang naman ito hanggang sa naglaho na ito sa kanyang paningin habang lumalayo siya. Sa gitna ng kanyang paglalakad ay naalala niya na bibili pa pala siya ng ulam. Bago naman maupos ang dala niyang sulo ay malapit na siya sa may sentro. Pasimple siyang naglakad patungo sa bilihan na parang walang nangyari. Bumili na rin siya ng flashlight dahil tiyak na hahanapin niyon ang kanyang lolo. Naabutan niya ang matanda na nagkakape habang nasa balkonahe. Umalingaw-ngaw din ang tunog ng radyo sa buong paligid. Pinanatili niya na maging normal lang ang kilos dahil tiyak na papagalitan siya ng matanda kapag nalaman na bumalik siya sa malaking bahay na yon. Bukod sa nangyari ay palaisipan sa kanya ang pagsulpot ng isang lalaki na nakipaglaban sa mga nilalang at nagligtas sa kanya. Sa mga sumunod na araw ay hindi na niya ninais na balikan pa ang malaking bahay na yon. Pero umasa siyang makita niyang muli ang lalaki. Sinubukan niyang tanungin ang kanyang lolo tungkol sa mga bagay-bagay. Lolo Dodoy, naalala ko lang bigla ang tungkol po sa aswang na si Doña Magdalena. Oh, ano na naman yan, Diego? Bakit ka nagkaka-interes sa ganyan? Wala naman po, Lo. Itatanong ko lang kung may tao ba na posibleng makipaglaban sa aswang. Abay, oo naman, Apo, may taong ganyan. Kahit nga ordinaryong tao, pwede. Pero kung pantay sa lakas at bilis, may natatangi dyan. Sila ang tinatawag na antingero. Yung may mga tangan na anting-anting o kaya ay mutya. Totoo po ba talaga sila? Nakakita ka na po ba ng antingero, Lo? Oo naman. Totoo sila pero hindi pa ako nakakakita ng antingero sa tanang buhay ko. Albularyo oo, pero antingero wala. Bakit mo ba naitanong yan, Apo? Nako, Diego ha. Baka kung ano-ano na naman ang binabalak mong gawin.
Hindi na umimik pa itong si Diego pero nagkaroon na siya ng ideya kung anong klaseng tao ang nagligtas sa kanyang buhay. Minsan, nakakadiskarte ng kung anong trabaho si Diego sa palengke. Dumating na kasi ang bagsakan ng mga produkto, kaya nagkargador siya doon. Pagsapit ng tanghali, matapos niyang kumain ay masaya siyang nakikipagkwentuhan sa mga katrabaho hanggang sa nasipat niya ang lalaki na palakad-lakad lang sa lugar. Tahimik niya itong sinundan at nakarating sila sa tahimik na lugar. Sa paglagpas nito sa puno ay bigla na lamang nawala ang lalaking yon. Nagpalinga-linga siya hanggang sa narinig niya na may nagwika sa kanya. Bakit mo ako sinusundan? Nagulat naman itong si Diego at agad na palingon. Wala siyang maisip na sagot kundi ang magpasalamat sa lalaki. Pero tila naramdaman ng lalaki na may ibang sadya pa si Diego sa kanya. Inaya siya nito na sumunod. Sa isang kubo naman sila napadpad. Nagpakilala rin ito bilang si Teban. Hindi niya bahay ang kubo. Inayos lamang niya yon bilang pansamantalang tirahan. Ayon pa sa lalaki, isa siyang manlalakbay pero hindi binanggit ang pinanggalingan nito. Maraming katanungan si Diego hanggang sa nalaman niya na ang mga sagot. Matagal nang naikuwento ng aking lolo ang lugar na ito. Partikular ang malaking bahay na pinamumugaran ng mga aswang. Kakaiba ang mga aswang na iyon dahil nakakulong lamang sila sa bahay at wala silang kakayahang lumabas. Bahagi ito ng sumpa na binitawan ni Doña Magdalena. At bilang isang antingero, responsibilidad ko na lipulin ang mga nagasik ng lagim sa mundo. Ang mga aswang na umatake sa iyo ay ang mga kabataan din na napadpad at hindi na nakalabas sa lugar. Pasalamat ka't napadaan ako sa lugar na iyon. Isa po kayong antingero? Ibig sabihin may mutya po kayo? Itong kwintas na suot ko, ito ay ang tinatawag na dignong bakal. Pero isa itong kahoy. Ang nasa akin ay ang dignong proteksyon at pangkumbate. Kung ganoon, mission po ninyo na wakasan ng misteryo sa bahay na yon? Hindi ko masasabing tuluyang kung mawawakasan ang sumpa ni Doña Magdalena. Nagkaugat na ang sumpa sa tagal ng panahong lumipas at pinamumugaran na din ang lugar ng samot-saring elemento. Kaya hindi iyon ganong kadali. Kaya payo ko sa iyo, iyo, huwag mo nang puntahan ang lugar na iyon. Naging mas malinaw na kay Diego ang lahat. Hindi niya lubos maisip na may natatanging lugar sa kanilang baryo na pinamumugaran pala ng kasamaan at mga aswang. Sa paglipas pa ng ilang linggo, naging tahimik naman ang buhay nila. Balik sa dati ngunit isang gabi, walang tigil sa pagtahol sa Esmeralda. Nagalit na ang matanda at napagsabihan pa si Diego na baka hindi niya iyon pinakain. Alauna ng madaling araw, bumaba itong si Diego upang tingnan ang alaga. Nang mailawan niya ito, gamit ang flashlight at nakatutok ang aso sa iisang direksyon. Tahol ng tahol ang aso habang nakaharap sa kapitbahay na iilang metro lang ang layo. Mula naman sa silong ay nahagip ng ilaw ang ibabang bahagi ng kanilang kapitbahay. Hanggang sa nakakita si Diego ng mga paa na nagtatakbuhan sa paligid ng isang bahay. Mabilis siyang tumayo at pumesto sa gilid ng bahay. Muli niyang inilawan ng kabilang bahay pero wala nang katao-tao. Pakiramdam niya, namamalikmata lamang siya nung una. Hanggang sa tumigil na sa kakatahol itong si Esmeralda. Para bang bigla itong natakot. Nagpatuloy lang siya sa pagmamasid at pinatay niya na ang ilaw. Kahit papaano ay may mga ilaw naman sa mga kabahayan na nagbibigay liwanag sa paligid kahit konti.
Sa kanyang patuloy na pagmamasid ang nooy, inakalang mga anino lang ng halaman ay dahang-dahang nagsigalawan. 3 kabataan na nakaedad niya ang tumayo at marahang lumalapit sa kapitbahay. Ang isa ay itinarak ang kamay sa dingding at dahang-dahang gumuhit ang bakas ng mga kuko nito. Kahit nakadistansya ay ramdam ni Diego ang kilabot ng marinig niya ang tunog ng marahang kalmot sa dingding ng bahay. Nakapagtataka dahil walang nagising sa bahay na yon. Ilang saglit pa ay nakita ni Diego na unti-unting sinisira ng mga nilalang ang dingding hanggang sa nakagawa na ito ng butas. Isang malakas na sigaw ang narinig mula sa nakatira sa bahay na yon. Nakita niya na nahila ng mga nilalang ang kamay ng isang babae. Kinabahan na si Diego. Nais niyang tumulong pero papaano? Nang masipat niya, ang bato ay pinulot niya agad ito. Akmang ibabato na sana niya ay may humawak sa kamay niya. Si Teban. At muling sumulpot at sumenyas sa kanya na huwag maingay. Tumabi naman si Diego at nagkubli lamang sa gilid ng kanilang bahay. Sa isang iglap ay mabilis na kumaripas ng takbo si Teban patungo naman sa 3 patang aswang. Isa-isa nitong hinablot at inihagis ang mga aswang. Umatungal ang mga ito at nagsimula ang labanan. Hindi na halos makita ni Diego ang bawat galaw dahil animoy mga hangin na nagtatalbugan sa isa't isa ang eksena. Maya-maya pa ay umangil ang isang aswang, tanda ng pagbagsak nito. Ilang minuto pa ay sumunod naman ang 2. Sa pagbagsak ng mga aswang ay isa-isa namang sumindi ang mga ilaw sa kabahayan na mas maliwanag. Tumingin sa kanya si Teban ng ilang saglit bago tuluyang umalis ng mabilis sa lugar. Pumasok na rin ng bahay si Diego. Sinilip niya ang matanda at mahimbing na itong nakatulog. Sa loob ng kanyang silid ay narinig niya ang mga tao na nag-uusap-usap tungkol sa nagrereklamong babae na may humila sa kanya na mga hayop. Pagsapit ng umaga, kunot noo si Dodoy na pumanhik ng bahay at umupo ito sa may habag. Nanggaling ito sa mga kapitbahay na nagkukumpulan. Diego, apo, bawas-bawasan mo muna ang pagrarakit kung saan-saan lalo na paggabi. May gumagalang babagsik na hayop daw sa lugar natin. Yung anak ni Melba, munti ka na kagabi. Talaga po, Lo? Bakit po? Ano po ba ang nangyari? May sumira daw sa dingding at hinila siya habang tulog. Buti at nagising kaya nakawala. Kaya ikaw mag-iingat ka. Sana mahuli na nila ang ligaw na hayop na iyon. Siya nga pala, may gagawing pagpupulong mamaya sa bahay ni Kapitan tungkol sa bagay na ito. Dadalo ko upang makapaganda. Mas mabuti nang may alam tayo. Hindi ka ba dadalo doon? Ikaw na lang po siguro, Lo. May gagawin pa po ako sa palengke. Sayang naman ang kikitain ko doon. Mas pinili na lang ni Diego ang manahimik. Ayaw niyang mag-alala pa ang kanyang lolo ng gusto. At dahil nga sa pangyayari kagabi, ay nais niyang makausap si Teban. Nang matapos na siya sa palengke, ay pinuntahan niya ang kubo ni Teban. Nang makausap niya na ang antingero, ay nagwika ito na ang mga nakalaban niya kagabi ay hindi taga ron sa malaking bahay. Buong akala kasi ni Diego ay nakalabas ng bahay ang mga nilalang. Ibig sabihin, may panibagong kalaban ang umiiral sa baryo. Subalit mukhang tama ang hinala ni Diego dahil kinagabihan sa mismong araw na yon ay nakakita siya ng iilang kabataan na naglalakad mismo
sa tapat ng kanilang bahay. May nakuhang trabaho na naman si Diego bilang tagabalat ng nyog. Kaya inihanda niya sa gabing yon ang gagamiting patalim. Ang patalim na ito ay yari sa kabilya ng pinatulis ang dulo. Itatarak sa lupa ang kabilang dulo nito na walang talim at ang dulong may talim ay siyang gagamitin pang tanggal sa balat ng nyog. Habang naghahasa siya nito ay nakarinig siya ng mga yabag mula sa mga tuyong dahon na naaapakan ng mga tao. Noong una ay binaliwala lamang niya ito, pero sadyang kakaiba ang mga yabag na nakuryoso siya. Pabalik-balik din kasi ang mga naglalakad at nang silipin niya ito mula sa likod bahay ay hayo na nga ang ilang kabataan. Hindi normal sa ganoong oras na may naglalakad at pabalik-balik pa. Dito na kinabahan si Diego. Naghintay pa siya ng ilang minuto, baka sakaling aalis din. Ngunit nanatili pa rin sa ganoong pagkilos ang mga kabataan. Para bang naglalakad na, nawala sa mga sarili. Dito niya na inabisuhan ang kanyang lolo. Lalabas pa sana ang matanda, pero agad niya itong pinigilan. Pinasilip niya na lamang ito sa siwang. Maliwanag din kasi ang buwan sa gabing yun, kaya kitang-kita talaga nila ang figura ng mga ito. Nagtataka man ang matandang yon, pero mas nagtaka ito sa kinikilos ni Diego. Halatang balisa at takot kasi siya. Malakas ang pakaramdam niya na ang mga kabataang yon ay mga aswang na nagmula sa malaking bahay. Gawa na rin sa kakulitan ng matanda, ay naamin niya na ang katotohanan. Napamura itong si Dodoy sa mahinang boses na halos pabulong. Natungo sila sa silid nito at doon kinuha ang Biblia at nagdasal ang matanda. Pero ang tunog ng mga yabag ay nagpapakilabot sa kanya ng gusto. Pakiramdam niya ay siya ang sadya ng mga ito. Makalipas ang halos kalahating oras ay nawala na rin ang mga yabag. Bagay na nagpagaan sa kanyang dibdib. Sumenyas ang kanyang lolo na silipin muna ang labas ng bahay. Tahimik at wala na nga ang mga kabataan. Dito ay nagpasya na silang matulog. Habang nakahiga naman siya, doon lamang niya naisip kung bakit hindi man lang nag-ingay itong si Esmeralda. Pero hindi niya na yon ininda. Ang mahalaga ay tahimik na ang kapaligiran. Hanggang sa biglang kumalabog ang kanilang dingding, paulit-ulit itong binangga ng kung anong nilalang. Napasigaw na si Dodoy dahil sa tingin nito ay ito na ang mga mababagsik na hayop na umatake sa kapitbahay kamakailan. Dali-daling pinuntahan ni Diego ang matanda sa kwarto at inabisuhan na wag maingay, pero inutusan niya si Diego na kunin ang mga kaldero at mag-ingay. Yun kasi ang napagkasunduan sa pagpupulong ng baryo. Kapag may mga pangyayaring kakaiba, ay dapat mag-ingay upang maalarma din ang mga kapitbahay. At ayun na nga, sa kabila ng takot ay kinalagpag nila ang mga kaldero at kung ano pang bagay na magdudulot ng ingay. Hanggang sa may nag-ingay na rin na mga kapitbahay, pero ang pag-atake ng mga nilalang ay hindi pa rin natinag. Sa bandang kusina, naroon ang matinding kalabugan na agad pinuntahan ni Diego. Sumisigaw siya ng pagmumura habang kinakalampag ang kaldero at tuluyang nawasak ang dingding. Lumusot ang isang kamay na may mahabang kuko. Napaindak sa takot si Diego. Naibato niya ang kaldero doon sa kamay. Inugot niya ang itak na nakasukbit sa may dingding at walang patid niyang pinagtataga ang kamay hanggang sa binawi ito ng aswang. Subalit ang pag-atake ay mas lalo pang tumindi
Umapaikot na sa bahay ang mga aswang habang pinagkakalmot ang dingding. Nagsama na ang luha at pawis ni Diego habang ang matanda ay walang tigil sa pagdadasal sa loob ng kanyang kwarto. Kumukurap-kurap na rin ang ilaw sa bombilya at nang marinig niya ang ingay ng mga taong paparating ay dito na siya sumigaw ulit ng saklolo. Habang papalapit ang mga tao na may dalang sulo at mga itak ay biglang sumulpot ang isang lalaki. Isa-isa nitong dinampot ang mga aswang at ibinalibag. Nang maramdaman ni Diego ang pag-atungal ng mga aswang, ay dito na siya sumilip sa bintana. Walang habas na pinagsasapak ni Teban ang mga aswang. Sa tulong din ng mga tao, ay pinagkukumpulan nila ang bawat aswang na tumitilapon, pinagtataga at sinilaban. Isang madugo at marahas na tagpo ang nangyayari sa gabing yun. Dito nasaksihan ng mga taga-baryo ang lupit ng isang estranghero at hindi umubra ang lakas at liksi ng mga aswang. Hanggang sa humupa na ang lahat, nagkalat ang apoy sa paligid, dulot ng mga nagliliyab na bangkay ng mga aswang. Nang matiyak na wala ng banta sa paligid ay umalis na itong si Teban at walang kahit anumang salitang binitawan. Habang nakaantabay pa sila sa nagliliyab na katawan ng mga aswang, ay napaupo naman ang maglolo sa may hagdan. Diyos ko, Apo! Sabihin mo nga sa akin na panaginip lang ang lahat ng ito. Kung kailan ako tumanda, tsaka ako pa naranasan ang ganitong tindi ng takot. Akala ko bibigay na ako kanina. Siya nga pala, sino kaya ang lalaking iyon? Pasensya na po, Lo. Kung hindi ko po naikwento si Manong Teban. Siya po ang nagligtas sa akin noon at siya din ang antingerong tumulong po sa atin. Isa siyang manlalakbay at sinadya niya talaga ang lugar natin dahil alam din niya ang kwento ni Doña Magdalena. Talaga, Apo. Salamat sa Diyos at naglaan siya ng taong magsasalba sa ating lahat. Pero ano ba ang balak niya sa malaking bahay na yon? Yun po ang hindi ko alam, Lo. Sana nga po matapos na ang misteryo sa bahay na yon. Dahil natitiyak ko na ang mga aswang kanina ay sila din ang naroon sa bahay at isa-isa na silang nagsisilabasan. Kinabukasan, bukang bibig ng buong baryo ang nangyaring pag-atake ng mga aswang. Pero ni isa ay walang nagsalita tungkol sa malaking bahay. Marahil nalimutan na ito ng mga matatanda sa lugar gaya nga ng sinabi ni Todoy. Pero hindi basta-basta nasisilayan ang misteryosong bahay na yon. Ngunit sa kabila ng mga papuri sa estrangherong antingero, ay may iilan pa rin ang nagpaabot ng takot dito. Hindi dahil sa pag-iral nito, kundi ang dulot sa presensyang dala nito sa baryo. Dahil paniniwala ng mga tao, kakambal ng mga antingero ang pag-iral din ng mga masasamang elemento. Makalipas ang 2 araw, habang nagsisiga itong si Diego ng mga tuyong dahon sa bakuran, ay napansin niya ang isang matandang babae na dumaan sa kanilang tapat. Hindi niya ito kilala at dahil sa mga nangyari, nagkaroon na siya ng panarorya sa mga bagong mukha na napapadpad sa kanilang lugar. 4:00 ng hapon na yon, bitbit ang itak, lihim niyang sinundan ng matanda. Habang patuloy silang umuusad, nag-umpisa ng mangilabot si Diego dahil ang direksyong tinatahak ng matanda ay ang lugar kung saan naroroon ang malaking bahay. Tumigil ang matanda sa eksaktong lugar na katapat ng malaking bahay. Hindi pa man nakikita ni Diego ang bahay pero sigurado siya na narating na nila ang mismong lugar. Maigi siyang nagkubli sa isang puno hanggang sa lumuhod ang matanda at ibinuka ang mga kamay. Animoy nag-uusal ng kung anong dasal. Nanatili sa ganoong posisyon ang matanda. Kaya imbis na manood,
ay kumilos na itong si Diego. Tahimik siyang umalis sa lugar at pinuntahan itong si Teban. Manong Teban, mabuti at naabutan ko po kayo. Tara, puntahan na natin ang malaking bahay. May matandang babae na kanina pa nakaluhod at nakadipa doon. Ano? Isang matandang babae? Malamang siya ang nagpakawala sa mga aswa na nakalukob sa sumpa. Sinasabi ko na nga ba, ang mga kabataang aswang na umatake sa amin ay sila din yung mga aswang sa loob ng bahay. Umuwi ka na, Diego. Ako na ang bahala sa matandang iyon. Dahil namutawi na naman ang pagiging seryoso at katigasan ng ulo ni Diego, siyempre hindi siya umuwi. Sa halip ay sinundan niya si Teban ng palihim. Sa pagdating ni Teban ay wala na nga ang matanda, pero naroroon na ang malaking bahay. Nanlaki ang mga mata ni Diego habang nakakubli at nakamasid sa bahay na yon. Kakaiba ang itsura ng bahay. Para bang may sarili itong buhay. Batid niya ang mga nanggagalawang anino sa mismong pader ng bahay na yon. Yung tipong gumagalaw ang mga bakas ng pagkasunog ng bahay. Umawak na si Teban sa kanyang dignum. Kumuha siya ng punyal na tila kiniskis niya ito sa mismong dignum at may konting pulbos ang nalagas. Inilagay niya ito sa kanyang palad at iniihip sa hangin. Laking gulat ni Diego dahil ang kakarampot na pulbos ay biglang dumami at lumipad ito patungo sa hangin. Natakpan nito ang buong bahay at kasunod nito ay ang pag-angil ng mga aswang sa loob. Nakakakilabot at kahit nakatakip na ng tenga si Diego ay sumusuot pa rin ito sa kanyang pandinig. Mga angil ng demonyo na may halong paghihinagpis. May mga ungol din ng kaluluwa na hindi matahimik. Sa paglubog ng araw, sa maniwala man kayo o hindi, isa-isang nagsilabasan ang mga aswang sa bahay. May mga lumilipad at may mga nagtatakbuhan. Wala ni anumang sandata si Teban kundi tanging kamay at lakas lamang. Sumugod ang mga aswang sa kanya at sa bawat dampi ng mga kalmot at kagat ay hindi yun ininda ng antingero. Nagpatuloy ang labanan habang si Diego ay halos mabaliw na sa kanyang mga nasisilayan. May konting liwanag pa kaya kitang-kita niya ang nakakapanghinang itsura ng mga demonyo na tila umahon mula sa impyerno. Nagsalpukan ang lakas ng magkabilang panig. Halos hindi makapaniwala si Diego sa dami ng aswang na kanyang nasilayan. Nagpatuloy naman sa pakikipaglaban si Teban. Sa bawat natatapatang atake ng antingero ay siyang dasal pasalamat naman ni Diego. Takot na takot siya na baka magapi nila ang antingero. Habang abala siya sa panonood, ay may narinig siyang nagsasalita sa kanyang likuran. Malamig ngunit garalgal na boses na tila nagmula sa babae at lalaki. Marahan siyang lumingon at tumambad sa kanyang harapan. Ang matandang babae na nakita niya kaninang nakaluhod. Sumigaw ng gusto si Diego at kumaripas ng takbo. Hanggang sa madapa ito, umangat na sa ere ang matanda na may mga alupihan sa kanyang mga paa. Naging purong itim ang mga mata nito at kumalat ang kulay lilang mga ugat sa buong katawan. Ngunit mabilis na hinila ni Teban ang matanda, hawak sa ulo. Tumili ang matanda at sa isang iglap ay binaliktad ni Diego ang liig nito, dahilan upang mawala ng buhay ang matanda. Kasunod nito ay ang galit na wika niya para naman kay Diego. Ano ba, Diego? Ang sabi ko umuwi ka na. Bakit sumunod ka pa? Nanginginig si Diego na tumugon ng tango sa lalaking yon at kumaripas na siya ng takbo. Pero hindi niya napigil na lumingon. Napahinto naman siya dahil
nakita niyang nagpakawala ng pulbos si Teban na sinakop ang buong paligid. Narinig niyang sumigaw ng malakas itong si Teban, tanda ng labis na paghihirap. Sumabay din ang mga aswang sa pagsigaw na tila nahihirapan din. Sa loob lang ng ilang segundo ay kasabay na naglaho ng mga pulbos, pati itong si Teban, mga aswang at pati na ang bahay. Tila nilamon ito ng kawalan. Umuwi ng bahay si Diego na animoy lutang ni hindi niya naintindihan ang litanya ng kanyang lolo kung bakit niya iniwanan ang mga siga. Tumuloy siya ng bahay. Umupo sa sala na nakatulala. Nag-iisip at nagtataka kung saan na kaya napunta itong si Teban. Lumipas ang mga panahon ay hindi niya na muling nakita ang antingero. Pero natigil na din ang mga kababalaghan sa kanilang baryo. At sa paglipas ng panahon, hindi na kailanman nagpunta si Diego sa kinalalagyan ng misteryosong bahay kung saan doon niya unang nakilala itong si Teban na kinatatakutang antingero na tangan ang dignong bakal. Wakas. Okay, mga kabaryo, kamusta kayong lahat? Siguro marahil napapansin nyo hindi na rin ako masyadong nakakapag-comment. Sobra kasing na-busy tayo. Then pwede kayong pumunta sa TikTok shop natin, Kwentong Baryo Shop, 4 na 8. Tapos abangan nyo yung nilalabas naming bago ni Tito Proy sa Kwentong Kalakbay. Then hulapawin kung gusto nyong makanood ng mga animation. Tapos ang manlalakbay. Then ito, Kwentong Baryo. Yung shoutout ko, next upload ko na lang gagawin. Sa ngayon, hanggang dito na lang muna mga kabaryo. Hanggang sa susunod na kwento. Maraming salamat.